Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Today's video, isi-share ko sa inyo yung experience ko sa pag-cash advance sa aking Security Bank credit card at BPI credit card. Okay? Ang cash advance po na tinutukoy ko dito is yung ATM withdrawal gamit yung aking Security Bank and BPI credit card at yung cash advance pin na binigay sa akin nila. Okay? And disclaimer lang, lahat po ng sasabihin ko dito ay base po sa aking sariling experience. Okay? So, kung may Security Bank credit card ka or BPI credit card and interested kang malaman ang cash advance dito at interest, then please keep on watching. So, simulan natin guys. So, ang halaga ng kinash advance ko is 30,000 kay Security Bank at kay BPI. Okay? So, parehas yung amount. So, ngayon, alam naman natin na kapag tayo ay nag-cash advance, meron yan cash advance fee. Okay? So, per transaction, 200 pesos. Parehas yung banks. Parehas sila na tagto 200 ang cash advance fee. So, ngayon, yung 30,000 na kinash advance ko, hindi ko yun na-withdraw ng isang transaction lang. So, unang transaction ko is 20,000, sumunod is 10,000. So, since dalawa yung naging transaction ko, so 200 plus 200, bale 400 pesos lahat yung charge sa akin na cash advance fee. Okay? So, ngayon, ito yung malaking pagkakaiba nila guys na gusto kong i-point out sa inyo nung na-receive ko na yung aking statement. So, kay Security Bank, malinaw na malinaw, 30,400 lang yung total due ko doon sa aking kinash advance. Meaning, kung magkano lang yung withdraw ko at yung cash advance fee, yun lang po yung nasa statement ko. Nung na-receive ko po yung statement ko sa aking BPI credit card, nagulat ako kasi ang total amount is 30,856. So, ibig sabihin, yung 400 doon, yung cash advance fee, and then yung 456, finance charge na siya. So, meaning, kay BPI, kapag nag-cash advance ka, from the date na nag-post yung kinash advance mo, hanggang sa statement date mo, or yung cut-off date mo, may finance charge na silang kinakalculate. So, ang aking statement date is every 18th of the month. Ang nag-cash advance ako, 4th of the month. Let's say, April 4 ako nag-cash advance. So, ilang days pa yon bago yung aking statement date na 18th. So, from April 4 hanggang 18th, 456 yung na-charge na finance charge sa akin ni BPI. So, ano yung marirecommend ko sa inyo? Kung meron kayong Security Bank credit card at BPI, I highly suggest kung magka-cash advance ka, dito ka na kay Security Bank. Although, parehas nila tinitreat na regular transaction yung cash advance, ang malaking pagkakaiba lang is si BPI meron na kagad finance charge. So, medyo mabigat siya kasi may tubo na kagad. Si Security Bank, hindi agad siya nagpapatong ng tubo. Magkakaroon lang ng interest or finance charge sa next billing statement mo kapag hindi mo nabayaran ng buo yung kinash advance mo. Pero kung nabayaran mo naman ng buo, di wala kang babayarang finance charge. Unlike kay BPI, bayaran mo man ng buo or hindi, meron ka na kagad finance charge at mas lalaki pa siya sa next billing statement kapag hindi mo binayaran ng buo yung kinash advance mo. Okay? So, yun lang guys yung gusto kong i-share. Alam ko, most of you aware na kung paano nag-work ang cash advance. Pero ito pong video na to is intended para doon sa mga beginners na merong Security Bank or BPI credit card. And also, ang maipapayo ko sa inyo guys, kung meron pa kayong ibang credit card sa ibang banks, bago kayo mag-cash advance, try to check their websites muna, yung mga FAQs, para malaman nyo kung
paano nag-work yung cash advance sa kanila. Kasi bawat bangko, magkakaiba yan ng policy. Tingnan mo si Security Bank, wala siya agad finance charge. While si BPI meron na kaagad. So, I'm sure other banks ganun din yan. Meron ng finance charge agad, meron namang kagaya kay Security Bank na wala pa. Okay? And nasa link, ililink ko sa description below guys, yung FAQs directly sa website ni BPI at ni Security Bank. Kung meron pa kayong gustong or mas gusto nyo pang malaman yung further details, how cash advance works sa kanila. Okay? Just check the link in the description below of this video. So kung meron ka pang further question or clarification sa video na to, leave your comment below. I will try to answer. And marami pong salamat sa continued support sa panonood ng aking mga videos. Huwag po sana kayo magsasawa. And see you again on my next. Bye!